Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Nako, itong ating episode ngayon ay merong national security issue. Ito'y tungkol talaga sa Pilipinas ito, walang halong pampolitika. Dahil sa merong retaliatory act ang China sa ating mga nagawang panghuli ng mga Chinese spy. Kung naalala nyo, merong 3 batch ng Chinese spy ang nahuli sa Pilipinas ng ating kapulisan at NBI. At talagang mga nag-i-spy dahil nahuhuli sila na mayroong mga daladalang mga gadgets na pang-espiya. Kompleto yun, di ba? Mayroong mga aerial camera, mayroong drones, mayroong high definition na mga camera at mayroong transmitter ng mga video nila na nakuha ay na-transmit na kaagad sa China. At mayroong mapping gadget na parang sa Google pang mapping, makikita ang mga daan at magagawa ng sariling mapa. So mapping technology. Kaya mga spy talaga yung mga nahuli. Ngayon, ang China ay gumagawa ng counter action. Talagang pumapatol ang China sa piso. Dahil kung tayo ay piso, sila ay 100. Bakit pumatol pa sila sa ganitong issue? Talaga namang totoong meron silang spy dahil may balak sila na i-invade ang Pilipinas o sakupin ang buong Pilipinas. From West Philippine Sea, ito yung kanilang blueprint, ito yung plano nila. West Philippine Sea muna, and then Palawan, and then the whole of the Philippines. Luzon, Visayas, Mindanao. Ang kinin nila yan. Kaya sila bumibili ng maraming malalaking lupain sa bawat sulok ng Pilipinas. Bumibili sila ng tag 300 hectares, 200 hectares na mga lupa, para gawin nila na parang base militar na rin nila. Yun ang kanilang plano. Kaya lang ay natiktikan Ngayon gumagawa sila ng counter. Nagdrama na naman. Meron silang mga scholars na Pinoy. Sila tong nagpapaaral ng mga ito sa China. Taga Palawan daw ito at merong scholarship sa China. Kaya nag-aaral sa China ang mga ito. At marunong ito magsalita ng Chinese. Kaya pwedeng makapili, pwedeng modern makapili itong mga trader sa Pilipinas. Pwedeng sa buhatan lang yan, pwedeng aktor lang itong 3 at aangkinin itong 3, sasabihin na oo, spy nga kami ng Pilipinas, nag-utos si PBBM na spy kami. Ayan, kaya dawit na naman si PBBM dyan. Pero ang katotohanan, wala talaga tayong mga spy dahil wala tayong balak na mag-expand ng teritoryo, wala tayong balak na mangagaw ng kalupaan. Kaya bakit magmanman ba tayo sa China, di ba? Ang ginawa natin ay depensa lang. Kapag atakihin ang ating teritoryo, kapag aagawin, didepensa tayo. Pero wala tayong opensiba, hindi tayo nag-offensive. Wala. Kaya wala tayong spy. Yan ang klaro. Okay, narito ang ulat courtesy sa atin ng UNTV. Atin muna panoorin. We see some retaliatory acts at hindi kinakailangan dapat ganito ang mangyari. Kinakailangan dapat mag-usap yung dalawang bansa kung ano ang mga mitigations dahil nag-escalate lamang yung problema natin pagdating sa ganito. Kailangang upuan ng Pilipinas at China ang lumalalang problema sa pagitan nilang dalawa. Ito ang pananaw ng security analyst na si Chester Cabalsa. Tinawag niyang retaliatory action o pagkilos bilang ganti ang pagkakahuli ng China sa 3 Pilipino na umano'y nag-eespiya sa pamamagitan ng pagkuha ng mahahalagang impormasyon. Nakita natin na ang China ay gumagawa rin ng kanilang action. Ganun din yung ginagawa nila dun sa West Philippine Sea. Kung ano yung mga estratehiya na pinapakita natin sa kanila, yun din yung ginagawa nila sa atin. Sunod-sunod ang pagkakahuli ngayong taon sa mga umano'y Chinese spies sa bansa. Hindi bababa sa 10 na ang naaaresto, kabilang ang umano'y nangangalap ng masiselang impormasyon sa mahahalagang infrastruktura sa bansa. Nahulihan ng mga ito ng mga gamit pang espiya at naglalagay ng mga high-end closed-circuit television camera gaya sa mga pantalan sa Palawan. Sa opisyal na pahayag ng Department of Foreign Affairs, na ipaalam na sa kanila ang ulat tungkol sa 3 Pinoy na nahuli sa China. Sabi ng DFA, pangunahing prioridad ng pamahalaan ay ang kapakanan at karapatan ng mga ito. Ayon sa DFA, ibinibigay na sa mga ito ang kaukulang tulong sa pamamagitan ng Consulate General sa Guangzhou na gaya ng suportang legal.
Sa isang pahayag noong March 12 na inilabas ng pamahalaang panglalawigan ng Palawan, sinabi nito na 2 sa kanilang kababayan ang hinuli ng Chinese police. Dati silang mga scholar sa Hainan Government Scholarship Program sa China. Ito, di ba? Tama yung sinabi ko na ito yung mga scholars ng China ay Hainan University pa naman. Diyan galing yung maraming spy ng Chinese. At baka itong mga Pinoy na ito ipapadala to dito sa Pilipinas o baka nga meron silang mga spy na talagang Pilipino. Yung mga Chinese citizens na mga Pilipino, yung mga scholars nila doon, na karamihan pala ay taga Palawan, kumukuha pala sila ng taga Palawan para gawing scholars. At pwedeng gawing yan, pwedeng i-convert nila yan na PLA, na itong People's Liberation Army member. Katulad yung nahuli dito, yung una, membro yun ng PLA at nag-aaral din yun dito sa Hainan University. Kaya yan, isang universidad lang pala eh. So magkakilala to. At sa palagay ko, magsasabi ito ng negative against the Philippines, itong tatlo. Kasi planted to eh. Hindi naman to nahuli doon na may daladalang mga kagamitan na pang-espiya. Talagang hinuli lang sila. At pinagsabi na Filipino spy daw. Paano naging Filipino spy? Paano tayo mag-i-invade ng China? Hindi nga natin kaya eh. Bakit pa tayo magmamapping ng China? Bakit pa tayo mag-i-espiya doon? Eh, hindi naman tayo aapak sa kanilang lupain. Ang atin ay dipinsahan lang natin ang lupain dahil sa kanilang pang-aagaw. Hindi yung tayo yung pupunta doon. Di ba? Sila, may plano sila na agawin ang Palawan, ang Mindanao, ang Visayas at Luzon. Kaya nagmamapping sila. Meron silang mapping technology gadgets na dinadala ng mga spy. Minamapa nila ito para kapag papasok na sila ay kabisado nila ang kasuluk-sulukan ng Pilipinas. Yan ang katotohanan dyan, mga kababayan. Alright, patuloy tayo sa video. Sa pamamagitan ng Sisterhood Agreement ng Hainan Province at Palawan. Pero bumalik ang mga ito sa China para magtrabaho. Pebrero ngayong taon, kinumpirma sa kanila ng Consulate General na isa pang dating scholar ang nasa kustudiya ng pulis sa China. Sabi ni Cabalsa, posibleng tugon ito ng China sa nagbabagong security landscape. Yung upcoming balikatan exercises, ang kanilang tema ngayon ay full battle test. Ibig sabihin ay lahat ng domains ay gagamitin nila. No? I-test nila ngayon yung mga estratehiya, doktrina nila, kasama dyan yung cyber. No? 5 yung domains ng military, yung air, land, water, space, and cyber. At dahil yun ang gustong i-rehearse ng ating armed forces, at alam din natin na nagbago rin yung security landscape pagdating sa pagtugon sa digmaan, kung saan ay sinasama na nila ngayon yung cognitive warfare, cyber security, ay maaari ito din yung response ng China. Ito mga kababayan, balikan natin sandali. Itong merong military drills ang China na napakalaki na gagawin ngayong Abril yata, ngayong buwan ng Abril ay gagawa sila ng military drill na katulad sa ginawa nila sa Taiwan, na masyadong ginugulat nila ang Taiwan dahil 75 ka warships at lahat ng eroplano yata ay lumilipad sa kalawakan ng Taiwan. Kaya siyempre nanginginig sa takot ang mga Taiwanese kasi maliit lang sila na isla pero mayaman, di ba? Kaya nga kukunin ng China yan eh. Kasi yan ang 90% supplier ng all electronics parts in the world. Totoo yan, 90%. So ibig sabihin 10% lang yung galing sa ibang bansa. Lahat talaga ng parte ng ating mga cellphones, ng ating mga computers, laptops, electronics gadgets, ginawa talaga yan galing sa Taiwan. Kaya yan, ang 10% ng 90% sa Taiwan, ang 10% dyan ay galing sa Silicon Valley ng Amerika. At ang iba ay galing sa India, kunti lang. Diyan talaga sa Taiwan, kaya ang Taiwan ay napakayaman yan. Kaya gustong kunin ng China. Okay, ngayon, balik tayo sa balikatan na. Ang Amerika ay gagawa ng counter. Kaya meron din tayong balikatan exercises
na gagawin sa WPS ngayong Abril. Tatapatan natin ang exercise, ang drill, military drill ng China na gagawin dyan sa WPS. Kawawa tayo eh. Kung wala ang Amerika, talagang iihi tayo sa pantalo natin sa takot. Dahil padalhan tayo ng China ng 75 warships. Mantakin nyo yun, 75 ka barkong pangyera. Andin dyan paikot-ikot sa Palawan. Sinong hindi iihi sa pantalon yan? Diba? Pero nandito ang Amerika. Ironclad. Dahil sa nandito ang Amerika, at tatapatan nila ang Chinese military drills dyan sa may Palawan sa WPS, ay baka magkaputukan na, diba? Kapag banggain nila isang barko ng Amerika, dyan sila magkamali. Napakalaking pagkakamali ng mga inchik. Napakalaking pagkakamali. Bakit hindi nakikita ng China na ang kalaban nila ay buong mundo kapag gagawin nila ang pagpaputok o gagawin nilang trespassing sa Pilipinas? Isipin natin World War II, tanging Japan lang. Buong Japan lang ang nag-invade ng buong Asia, di ba? Sina General Yamashita lamang, di ba? Buong Asia yan Pero nagawang i-invade ng Japan. Paano ngayon magkasama na ang South Korea, Japan, Taiwan, Philippines, at meron pa tayong ibang supporting Asian countries like Malaysia, Indonesia, di ba? Brunei, pero hindi masyadong yan. Parang neutral lang. Pero sa likod niyan ay nandito pa rin ang Australia, Canada, France at Great Britain. So sa British Army pa lamang, tsaka sa France, tsaka Australia, wala, nalagot na ang China, plus nandyan pa yung Japan, mga samurai, di ba? Ang tapang-tapang, ay lagot na. Nandyan pa yung South Korea, di ba? Taekwondo kung sipaan lang, di ba? Kung karate, taekwondo lang, panalo diyan ang South Korea. Kaya kawawa ang China dito sa ginawa nilang move na ito, na pang-aagaw ng teritoryo sa kanyang neighborhood, sa kanyang kapitbahay. Napakalaking pagkakamali. Lalo na itong aagawin niya ang Taiwan, kasi mayroong assets dyan ng Amerika Mayroong US bases sa Taiwan, sa Japan, ganun din sa Pilipinas. Vietnam lang ang hindi pa nalagyan ng US bases At meron ng usapan ngayon ng Vietnam at Amerika na maglagay din ng Amerika ng US bases sa Vietnam para lalong mas malapit ang pagpalipad ng mga ballistic missiles papuntang China. Kaya checkmate. Tapos ang China kapag ang Vietnam ay pwedeng gawing US bases. Diba? So ito, balikatan exercises, Abril. Parang gera na ito kung tingnan dyan sa WPS. Ito na naman yung umaatikabong content ng mga vloggers. Kasi harap-harapan na to 100 na barko ng China na panggera plus 100 din sa Amerika at Allied Forces na paikot-ikot dyan at harap-harapan sa WPS, ay mukhang gera na talaga yan. Alright, tapusin natin ng video mga kababayan. Response ng China. Sabi ni Dr. Cabalsa, kailangang imbestigahan ang pagkakahuli sa mga Pinoy dahil hindi ganito ang estratehiya ng bansa pagdating sa laban sa West Philippine Sea at walang state-sponsored espionage ang Pilipinas. Ayapos, walang sponsored espionage. Wala nga tayong spy dahil hindi ganyan ang ating style at saka wala tayong ambisyon na pasukin ang mainland China. Kasi hanggang depensa lang talaga tayo. Kapag pasukin ang ating teritoryo, dyan lang tayo aaksyon, di ba? Pero kapag hindi sila nangaagaw, okay lang naman tayo. Stay put lang naman tayo. Kaya, ito'y katawa-tawa na akusasyon ng China na meron tayong 3 spy. Mga scholars nila yan Scholars nila yan. So, ibig sabihin, meron silang usapan dyan na okay, magdrama-drama tayo Kayo kunwari, mga spy. Kayo kunwari, spy.
drama-drama lang tayo. Ganyan yan eh. Wapila, wakanga. Ganyan yung mga style ng inchik. Kaya, ah, paano ano naman ng mga Pinoy na okay, okay sir, okay. Payag kami, payag. Siyempre, merong ano yan, di ba? Merong allowance yan. Kaya atin nilang abangan ang susunod na ito. Sigurado ang sasabihin nitong tatlong spy, di umano. Siguradong aamin ito. Siguradong sabihin nila na oo nga, spy kami ng Pilipinas para magkaroon ng issue ang Pilipinas sa spy. At makounter nila yung masama nilang ginagawang pagpapadala ng mga spy dito sa Pilipinas. Ito yung pictures ng... Ito'y galing sa China ito. Chinese television ito. Ito yung Chinese Morning Post. Ito yung kanilang ano, ayan, China ito na ano na news page. Ito, China detains 3 Philippine nationals on suspicion of spying. So ito yung mga mukha oh, hindi binablurred. Paano tayo nagkaroon ng espiya? Wala naman tayong balak na atakihin, i-invade. Wala namang kabalak-balak ang Pilipinas na sakupin ng China. Kaya nga, meron lang silang advance party like Alice Go, di ba? Advance party nila. And the rest of the Pugo. Yung mga Pugo ay mga ano na yun eh, parang military ano na yun, installation dito sa Pilipinas. Kung hindi yun naagap, hindi nasara ng madalian, ay baka magiging imbakan pa yun ng armas ng mga inchik. Kaya totoong merong tatlong spy daw, pero yan ang ating pulsuhan ngayon ha. Spy daw. Bakit mag-spy tayo? Wala nga tayong balak na pumasok sa sa China. May balak ba tayo mga kababayan na sakupin ng China? Anong power natin? Anong lakas natin na pwede natin silang sakupin? Ang mga spy na yan ay okay lang yan doon sa Russia, sa Amerika, sa China, yung mga malalaking bansa na gustong manakop ng ibang teritoryo, kaya sila nag-i-spy, nagmamapping. Kaya ito sa ABS-CBN ito, Department of Foreign Affairs, Consulate assisting 3 Filipinos detained by China for alleged spying. Ito totoong mga Pilipino talaga ito, pero ito yung mga scholars ng mga inchik na galing daw sa Palawan. Kaya meron na kaagad di ba, discrepancy. Meron na kaagad tayong nasilip na butas. Ito ay mga scholars by Chinese na nag-aaral sa China. So ibig sabihin, pwedeng na brainwash nila ito, pwedeng Chinese citizen na ang mga ito at ginagawang makapili. Ano bang makapili? Ito yung mga Pilipino na binabayaran para kontrahin ang Pilipinas. Ibig sabihin, ito yung mga traidor, mga makapili. Kaya ito sa palagay ko, ito'y drama lamang. Drama ng China. Kasi nakahuli tayo ng totoong mga espiya. 10 na ang nahuli sa Pilipinas. Talagang espiya dahil may daladalang mga gadgets na pang spy. Lahat, kumpleto, di ba? May mga gadget na moderno, pang road mapping, pang mapping, mga kamera na aerial, kamera na mga high definition, mga recorder, mga transmitter, meron lahat pang spy gadget. Kaya ang China ay matagal nang nagmapping ng Pilipinas. Kahit nga ang Palawan, minamapping nila ang Palawan para kung sakaling pasukin na nila, alam nila ang mga installation, kung saan yung military installations, saan yung mga daungan, mga airport, ganun yung mga importante. Kaya ito, nasilip natin na mga kababayan, itong mga Pilipino na ito ay galing sa Palawan, binigyan ng scholarship ng China, marunong na magmandarin, marunong mag-inchik ang mga ito, kaya pwedeng ito ang kinuha nila na para gawing aktor, di ba? And then kapag tatanungin ito, sasabihin nila na espiya nga sila. Ayan, siguradong mga makapili ito, binabayaran ito ng mga Pilipino. Mga didilis siguro ito, DDS, tarantula. Di ba? Ano sa palagay niyo mga kababayan? Maniwala ba kayo na may spy tayo sa China? Nabuang na. Di ba? Naluko na. Wala tayong ka-spy-spy kasi wala tayong planong mag-invade ng isang nasyon, lalo na China na nabuang na. Di ba? Nabuang na. Ay, nako, talagang walang magawa tong mga inchik na ito. Pinatulan na tayo kung sa tingin nila tayo ay piso lamang, sila ay 100. Kung barya pa, di ba?
Kung pera, tayo 1 piso, sila 100 pesos. Bakit nila pinatulan ng ating spy issue? Natotoo naman yung mga spy talaga ng Chinese spy na nahuli natin kasi dala-dala pa nila yung mga kamera, mga gadgets. Yung tatlo doon, kung i-trace natin ang origin, ay taga Palawan daw yan, and then mga scholars ng Chinese government ang nag-scholar sa kanila. So ibig sabihin, pwedeng Chinese citizen na yan, marunong magsalita ng Inchik. Kaya, baka gumawa sila ng kasunduan, di ba, na gawin silang parang Filipino spy and din huhulihin sila, ikulong sila, para magkaroon din tayo ng issue sa China. Pero sinong maniniwala dyan? Wala nga tayong kapabilidad ng mag-spy-spy, wala yan sa ano natin. Ang prioridad ng Pilipinas lamang sa ating armed forces at sa national security ay depensa lang natin ang teritoryo natin. Hindi tayo mananakop ng ibang teritoryo. Wala yan sa ating plano. Wala sa plano ng Pilipinas ang ganyan na mag-expand ng teritoryo na mananakop or mangunguha tayo ng teritoryo ng ibang bansa. Wala. Kaya hindi na dapat mag-spy-spy. Grabe naman. Grabe naman yan. Ay, hindi pa sumabog tong issue ng WPS, nandiyan na sila sa China. At paano magiging spy? Wala nang dala-dala na mga gagamitan yan. Hindi yan nahuli na mayroong dala-dalang mga gamit. Kaya, yan ay pakana lang ng China para makounter nila ang spy to spy. Ito'y spy versus spy. Ito ang paraan ng China para mawithered ang storm. Ibig sabihin, yung atake natin na meron silang mga spy, ay ma-equalize yan, ma-equalizer. Dahil meron din pala tayong spy sa China. Nakakatawa. Okay, so, anong palagay niyo mga kababayan? Paki-comment sa inyong naiisip ngayon sa loobin kung meron nga ba tayong spy sa China. Paano nangyari, di ba? At ako'y magpapaalam na. Maraming salamat hanggang sa muli. At sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi kayong updated sa mga bagong uploads. Paalam and God bless the Philippines.